Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, James TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. Sa topic natin for today's video, broadcaster Mike Abe, binanatan si Senator Robin Padilla. And guys, yan ang mainit na balita ngayon. At ang sabi ni Mike Abe, huwag mong sabihin amo mo si Duterte. Ang amo mo ay ang taong bayan. At maraming taong nagagalit ngayon kay Robin Padilla at nagsisisi at pinare-resign siya. So, yan ang mga matinding batikos ngayon kay Idol Robin Padilla. So, pagkatapos kasi guys ng maglabas ng statement o sa hearing ng Senado dun sa Defense Department sa West Philippine Sea, mula noon hanggang ngayon patuloy ang batikos kay Robin Padilla. So, sabi niya kasi guys, isa sa mga talagang matinding binatikos ng taong bayan, itong statement niya na to, sabi niya dito, kinaya nga natin ng walang kano. Sabi niya, sa 6 years, bakit may kano ngayon? Inaamin natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan sa West Philippine Sea. Eto na ba tayo? Kasama na natin sila. So, yan guys. Dahil sa statement ngayon, kasi kinukontra niya, paano nagagalit siya, bakit may US President sa West Philippine Sea? Noong nag-resupply sila ng pagkain doon sa Sierra Madre, BRP Sierra Madre na ating barko, na kailangan ng pagkain at iba pang pangangailangan ng ating mga kasundaluhan doon. So dahil doon, ang daming nagalit dahil yung mga kaharap na dito, mga general, mga defense department, at matataas na military ang kanyang harap. So parang lumalabas kasi dito, ayun na sa sa Amerika, si Idol Robin. Kaya nagagalit sa bakit nandaw yun ng US. Pero ang sabi naman ng mga general doon, ano yan kasi malaya silang lumipad dyan dahil pre-navigation yan. Di ba? Kasi pag sinabi yung pre-navigation, international law na yan. Kahit sino pwedeng lumipad, kahit sino pwedeng dumaan dyan sa West Philippine Sea natin na malayo doon sa territory natin. At sila nagmamasid lang. Just in case na may mangyaring gawin ng hindi maganda ang China, may record sila, may laban tayo. Di ba? So, kumbaga, titignan mo naman talaga, nakakatulong talaga siya. Di ba? US, kaya nga hindi masyadong mas agresibo pa. Agresibo na ng China pero dahan-dahan din sila kasi nandiyan yung US at marami tayong EDCA site ngayon kaya nag-aalangan sila. Di ba? So, naglabas ng statement din si pagkatapos na naglabas ng statement si Senator Robin Padilla na ang sabi niya kay SP lang daw yung mga bumabatikos sa kanya. So, kasama na nga itong si Mike Abe, guys, na bumatikos sa kanya na siguro nasaktan din. At ngayon, nire-resbakan si Idol Robin Padilla. So, kung titignan mo naman, talaga may karapatan naman yung US din yan na lumipad. Dahil unang-una, pre-navigation yan, international law yan. Kasama yan. Na which is na talagang ayaw ni Robin Padilla. Kasi, pinagmamalaki kasi ni Idol Robin, di ba sabi niya, 6 years. Natapos ng natin 6 years ng nakayanan natin, sabi niya, nang walang parang sinasabi, walang gulo, walang ganyan. Pero, kabaligtaran, marami naman talaga on records na, di ba, pinaulan natin yan ng diplomat protest sa DFA, wala pa rin, di ba? BFF ni Duterte, wala pa rin. Patuloy pa rin ng pananakop ng teritoryo sa atin, pambubuli, at kung ano-ano pang mga hindi ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. At kung mapapansin natin, di ba, yung mga statement niya parang kontra sa policy, foreign policy ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung maalala niyo guys nung kampanya, kasama sa Unity, itong si Senator Robin Padilla sa kanilang ticket. Pero ngayon lumalabas, talagang kumukontra na siya kay BBM kasi nakita naman natin na ang foreign policy
ni BBM, talagang bumaling na siya sa China. Kaya nga inalaw niya na yung maraming China. Di ba? Naalala nyo? Nung kay Pangulong Duterte, pinatigil pa niya yung BFA, yung Visiting Forces Agreement. Di ba? Pinatigil niya yun eh. Dahil ayaw ng China. Di ba? Alam naman natin na maka-China siya. So, narito guys, panoorin muna natin yung video ni Mike Abe sa kanyang banat kay Idol. Pasok! Bansa, may karapatan dyan sa international law at yung prinsipyo. Doon pa lang, Senador, paano mo sasagutin yun? Sasabihin mo, magiging threat. Matagal lang threat. Matagal lang may threat. Hindi mo ba alam? Pinagmamalaki mo si Digong Duterte na sabi mo, sa nakaraang 6 na taon, walang nangyari. Bukyang-bukya ka naman doon. May record ang Coast Guard. May record ang forces. Ang daming karasan ng panahon ni Duterte. Hindi lang gumikibo si Duterte kasi kaibigan niya yung China. Kinakaibigan ng China. Inihuhulog mo si Pangulong Duterte, matino si Pangulong Duterte, nilalaglag mo, Senador eh. Saka sisipin mo sa kanya kasi sabi mo, isa pa itong pagkakamali, hindi ko rin maintindihan niya. Ang sabi mo, ang amo mo lang si Duterte. Wow! Bakit kung si Duterte ba ang bumoto? Ilang beses ba bumoto si Duterte? Isang beses lang. Yun ang amo mo dahil presidente. Dating presidente yon. Ang amo mo, taong bayan. Hindi si Duterte. Si Duterte, isa lang sa iyong amo. Pero huwag mo sabihin, ang amo ko lang, ang boss ko lang, si Duterte. Ano ang pinanghuhugutan mo? Grabe. Saan ka bang eskwela ng pambihirang buhay? Sasabihin mo, si Duterte lang ang iyong boss, ang amo mo. Oh, ibig sabihin yung bumoto, ilang bang boto mo nakuha? 25 million? Wala kang utang na loob sa 25 million vote or 26 million vote. Yan ang dapat mong pagkautangan ng loob. Pero dahil tapos na yung eleksyon, nandiyan ka na, hindi lang 26 million Pilipino bumoto sa iyo ang pagkautangan mo ng loob. Lahat ng Pilipino. Kasi senador ka na ng Republika ng Pilipinas. Hindi mo alam yon? Ang dami pa lang hindi alam mo talaga. Tatawa ka na lang eh. So, senador, walang personalan. Kaya ko tinatalakay itong issue ito, hindi para siraan ka. Kung hindi, ini-establish ko lang yung karapatan ng mga botante at ng taong bayan at yung iyong karapatan. So yun guys, napanood nyo, di Pero ba? yung karapatan Sabi ni Mike Abe, mainit ang ulo yung Mike Abe guys. Hindi mo ginawa. Sabi niya, hindi Ginawa kita mo lang binoto. yung para sa iyong sarili. At hindi kita iboboto, sabi niya, di ba? Senador ka naman, sabi niya. At alam niyo, ito pala si Idol Robby. Double voting, di ba? Reservist pala ito ng militar. O, nandun na Tapos tayo. sa parang lumalabas ngayon na kumukontra siya sa policy ng militar ngayon na talagang nakita naman natin, di ba, may tapang na ngayon ng militar. Yung pag-video ng mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea, yung particular yung Philippine Coast Guard, di ba? Talagang ngayon, yung mainit, yung bahura natin dyan sa may Rosal Reef, di ba? Tsaka sa Escoda Reef, na binaboy din ng US ay ng China guys, di ba? Talagang para sinunog yung sa seabed natin sa ilalim ng tubig na dapat sana ay tourist spot yun sa atin at malaking epekto yun sa food security natin. So nakita natin, di ba? Talagang tama naman si Mike Abe, bakit ka kakampi sa China, di ba? Ang tumutulong sa atin ng US at ang China ang nang bubuli sa atin, nangaagaw ng teritoryo. Kaya hindi natin maintindihan dito si Idol Robby. Saan siya umuhugot? Di ba? Ng kanyang mga pinagsasabi na talagang pag in-analyze mo, talagang mga China, ayaw niya sa US, di ba? Na kaalyado natin, matagal na, 1950 pa, meron na tayong treaty dyan, di ba? At ang mga ibang kaalyado natin, South Korea, Japan, diba? At ngayon patuloy na dumaraming suporta sa atin dahil nga binobroadcast na yung ginagawa ng China. Hindi kagaya na dati, pigil na pigil pa dahil nandiyan si Pangulong Duterte. At yung susunod na yung papakitang video guys, mas uminit ang ulo ni Idol itong si Mike Abe guys. Na sinasabi niya dito, ang sabi niya si Idol Robin daw na ang amo ko lang si Duterte. Kaya sabi ni Mike Abe, hindi mo yan amo si Duterte, ang amo mo yung taong bayan dahil nga naman ang bumoto sa'yo, naging number one senador nga, di ba? Ang taong bayan kasi naasahan ng taong bayan na talagang kailangan natin talaga
yung pagkamakabayan ni Idol, iba eh, di ba? Kaya nga maraming bumoto dyan eh. Kasi nakita nila. Pero may parang lumalabas ng mga China siya. Sa kanyang mga statement, sa kanyang pinagsasabi dun sa hearing dun sa Senado. So narito guys, ang pangalawang video, panoorin nyo kung paano lalong binakpakan ni Mike Abe itong si Senator Idol Robin Padilla. Ito na guys, pasok. Well, yun namang issue ng pagsisisi ng mga butante, bakit nila ibinoto. Yun ang mabigat. Senator Padilla, mabigat yun. May nagsisisi na sa'yo. Hindi, yung iba nga, hindi lang nagsisisi. Ayaw ka ng tawaging senador. Eh ako naman, tinatawag pa rin kitang senador kasi ikaw naman ay elected senador. Tayo magagawa. Nanumpa ka sa saligang batas na ikaw ay senador. So kahit nagalit ang mga tao, kahit hindi kita ibinoto, dahil hindi naman talaga kita iboboto kahit kailan. Kahit naman kita iboboto, ako marunong akong, talagang ako, lagi akong talo sa eleksyon dahil binoboto ko matitino talaga eh. O kahit hindi kita ibinoto, tandaan mo ito, senador, at doon sa mga kaibigan niya. Si Senator Padilla, hindi ko talaga ibinoto yan. Pero, until now, tinatawag ko siyang senador, bilang respeto, kasi nanumpa na siya sa saligang batas na siya senador ng Republika. Institusyon ang pinag-usapan dito. Nire-respeto ko pa rin siya. Senador pa rin ang tawag ko sa kanya. Pero yung kanyang mga sinabi talagang sablay na sablay. Sablay na sablay. Kaya yung issue ng resign, madaling gawin kung gugustuhin mo. Delikatesa lang. At alam mo ba mga kaya lumalakas ang resign? Alam niyo si Senator Padilla. So guys, napanood nyo, di ba? Nasabi ni Mike Abe. Alam ba niyo yung reserve army, nanunumpa din yan. Di ba? Hindi si Duterte ang sa amo mo, yung alituntunin ng taong ating bayan. saligang batas at ng ating mga At ang sundalo. pinagkakautangan ng loob Hanggang ng sa huling Pilipino patak ng bumoto dugo. sa 25 Ipaglalaban. milyon. So tama naman si Ang Mike bansa. Abe doon, di ba? Kasi Ng nga mga naman, bayan ng ang dahil bumoto sa- yung yan po taong yan. bayan. Kaya kailangan dapat, ang panigan niya, ang ipaglaban niya, yung taong bayan, bansa natin to eh, di ba? Bakit parang gusto mo yung China yung kampiyan mo? Kaya marami na didismaya talaga. At marami talaga nananawagan na mag-resign na to. Itong si Senador Robin Padilla. Dahil doon sa pinapakita niyang kilos at salita sa hearing. Alam nyo kasi masyado kasi kumapit itong si Idol Robin kay President Duterte, di ba? So, alam naman natin talaga si President Duterte, iba yung inaasahan ng tao nung kayo sa kanyang pangangampanya, di ba? Na akala natin siya lalaban sa China, yung pala siya magiging best friend ng China, di ba? Hanggang sa huling termino niya, natapos na ang termino niya guys, di ba? Tapos nabalitaan natin, pinakita sa media na bumisita si dating Pangulong Duterte sa China na pag-usap kay Xi Jinping. Tapos mga ilang araw lang yata o linggo lumipas, tsaka naman tayo binomba ng water cannon ng PCG. Yun na nga yung magre-resupply dun sa BRP Sierra Madre. So nakita natin, di ba, na talagang parang isipan na ni Idol Robin si Pangulong Duterte pa yung presidente. Tapos na, sabi nga ni Mike Abe, di ba? Tapos na, yung term niya, di ba? Pinakita niya, binigyan na natin pagkakataon si Pangulong Duterte para ipakita yung galing, ang malasakit sa bayan, lalo na dyan sa West Philippine Sea, pero nabigo tayong lahat. Dahil niya, nakipag-BFF pa sa kabila ng tinitrader tayo ng China, binabastos, di ba? Binubuli, at kinukuha yung ating teritoryo. Tatawagin mo ba bang best friend yan, di ba? Parang ganito lang yan, may bahay ka, di ba? Tapos may biglang pumunta sa'yo na kaibigan mo. Dahil medyo malawak yung lupa mo, kinuha niya yung lupa niya, binakuran niya, gusto niya sa kanya daw. Pero sabi niya sa'yo, kaibigan ka, di ba? Pero inaagaw niya yung teritoryo. Parang ganito yung nangyari kay Pangulong Duterte na pag kaibigan ng sobra. Kaya nga yung China, di ba, naging maluwag eh. Ginawa nila kung anong gusto nilang gawin ng panahon ni Duterte. Kaya nga dito sa hearing na to, sinabi niya walang nangyaring after 6 years na nakayanan natin, ito yun, ito yung mga tinutukoy ng tao. Eh marami nangyari, di ba? At marami pa mga personalidad na bumabatikos kay Idol Robin. Isa na nga ito si Ronald Llamas na dating presidential advisor. Ito si dating Pangulong Noynoy Aquino na binabatikos din ni Idol Robin. So, yun na nga.
Dahil nga doon sa mga ganung statement. So, yun guys. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Okay ba si Idol Robin? O pa manawagan na kayo magresensya? Di ba? Kasi kung pinapakita naman yung talaga maka-China siya, mag-resend na lang talaga siya kasi hindi niya pinaglalaban ng ating teritoryo eh. Mismong bansa mo, di ba? Hindi mo may paglaban. At marami rin guys na mga vlogger na maka-China. Kahit sa mga comment, mabasa nyo eh. Dumidepensa. Di ba? Sinasabi nila na tuta daw tayo ng US. Kahit sabihin nila tuta tayo ng US, kung yan naman tumutulong sa atin, talagang kaalyado naman natin yan. Back sa 1950s, di ba? Walang masama. Why hindi naman sila nananakop ng teritoryo natin? Hindi naman sila water cannon, di ba? Sila yung tumutulong sa atin. Kaya okay lang yan. At hindi lang naman ng US, di ba? Nandiyan yung Japan, South Korea, Indonesia na ngayon ay talagang lalo na sumusuporta sa ating bansa. Dahil nakikita nila itong China hindi na talaga tama ang kanilang ginagawa. Alright? So, ganito naman guys. Thank you very much po.